So ano ba ang buhay natin dito sa ating mundo? Tayo ay temporary lamang dito sa ating mundong ito. Para lang tayong isang vapor, no, na biglang lumabas at biglang nawala pagdating ng araw. May kamatayan tayong lahat dito at unti-unti tayong mawawala. Sa utos ng ating Panginoon mula sa simula, sinasabi na niya yan sa utos na ginawa tayo sa lupa at babalik tayo sa lupa. At sa iba pang utos na sinabi ng ating Panginoon na ang tao mamamatay talaga. May kamatayan. Simula nang isilang ang isang tao o ikaw, sinilang ang isang tao o bata, patungo na yan sa kamatayan. Ang kamatayan dito sa mundong ito ay wala talaga pinipili. Either bata ka man or matanda or hindi. Walang pinipili yan. All of us towards death. No? So ang tanong natin dito, sasayangin ba natin yung mga oras natin dito na binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon to repent, no? Sa ating mga ginagawa dito sa mundong ito. Maraming mga tao, no, na nagsasabi, no, na they are Christians. Pero sa paningin ng Panginoon, hindi. Nakakasiguro ka ba na pagkatapos sa buhay na ito ay makakapasok ka sa kaharian ng langit? Hindi natin masasabi yan, di ba? Kahit pa maraming mga tao na nagsasabi niya, no, na sila ay pagkatapos dito mamatay nila ay makakapasok na sila sa kaharian ng langit. Ang sinasabi dito sa atin sa Biblia, after death is judgment. It is appointed unto man once to die, and after death, and after that is judgment. Haharap tayo sa ating Panginoon according doon sa nakasulat sa Revelation, in the great white throne, sa harap ng ating Panginoon sa Kristo, at hahatulan tayo according what we have done on earth, kung paano natin ginamit ang buhay natin at oras natin dito sa mundong ito. Maikli lamang ang buhay natin kung sasayangin natin ito sa mga bagay dito na walang kabuluhan. Dalawang bagay lang talaga ang patutunguhan ng natin dito sa mundong ito, buhay at kamatayan. Kaya nasisiguro ba natin na pagkatapos natin mamatay dito sa mundong ito ay makakapasok tayo sa kanyang kaharian? Kaya nga pumunta dito ang ating Panginoon si Kristo at namatay siya doon sa cross para sa kapatawaran ng bawat tao na magsisisi at lalapit sa ating Panginoon. Sa mula noon sa panahon ni Moises, yung mga dugo sinawilik yun doon sa mga tao para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kasi walang kasalanan na mapapatawad kung hindi sa pamamagitan ng dugo. At sa pamamagitan din ng dugo ni Kristo, tayo ay napapatawad. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pero kung itong opportunity na ito na binigay sa atin o biyaya sa atin ng ating Panginoon na binigyan tayo ng isa pang pagkakataong mabuhay, chance to repent our sins, kung ito ay sasayangin natin, isa itong kalaking kamangmangan na desisyon natin kung pipiliin natin ang kamatayan. Maraming mga tao dito, no, na kahit pa alam nila, no, na sinasabi ng ating Panginoon na no one can serve two master, pero marami pa rin tao, no, na they are serving two master, money and God. Walang tao na makakapaglingkod sa dalawa. Hindi mo kaya or hindi kaya ng isang tao na pagkatapos niyang kumain sa hapagkainan ng Panginoon ay kakain din siya sa pagkainan ng mga demonyo. So huwag nating sayangin ang opportunity na binigay sa atin ng ating Diyos dito sa mundong ito, na every time you wake up in the morning, every time na magising ka sa bawat umaga, isa yung blessings, no, na matatanggap natin mula sa Kanya. Noon nagkasakit ako, hindi ako makalakad, bigla akong parang na-paralyze, no, nag-cramp yung katawan ko, or ba yun, hindi ko maintindihan. Isang gabi noon, nainis ako sa sarili ko kasi nasa trabaho pa ako noon. Tapos umuwi ako. Naiinis ako kasi bakit nangyayari sa akin yun, ganito, ganyan. Sinisi ko siya noong pagkakataon na yun. Bakit mo ako ginaganito, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ako makalakad. Tapos ganitong sakit ko, ilipas ito ng 1 linggo bago ako makarecover talaga ng totally, fully recover pag darating yung ganong klaseng sakit ko.
Dahil nga sa ano ko noon, yung sinisi ko nga siya sa mga pagkakataon na yun na labis ko pinagsisihan, no, na naiinis ako kasi ganun, bakit niya ako binigyan na ganun. Pagdating ng gabi, hindi ako nakakatulog. Umabot na lang siya siguro ng mga alas 10. Doon ako sa upuan kasi hindi ako makatayo. Kasi pag tatayo ako, matutumba ako. Pag matutumba ako, hindi na ako makatayo. Hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Walang lakas sa buong katawan. Hindi ko maangat yung mamay ko. Hindi lahat. Nawalan talaga ako ng lakas. Kumbaga para ako na-paralyze ng time na yun. Isang gabi nun, napaniginipan ko siya. Sinabihan niya ako, every time na gumising ka sa umaga, grasya yan, or blessings yan, or grasya, or grace yan, or blessings yan na matatanggap mo mula sa akin. Tapos kinamagahan nun, nawala lahat yung karamdaman ko. Lahat, kahit konti, wala na akong nararamdaman. Lahat, nawala talaga. Mula nun. At mula nun, kasi may sakit nga ako na ganyan, tinanggap ko na lang kung ano man. Hinihingi ko na lang ng kapatawaran kung sakali man dumating yun sa akin na gano'n, humihingi ako ng healing mula sa kanya na gano'n. So, nagpapasalamat ako kasi sinabi niya mismo no, na every time na gigising tayo sa umaga, ay blessing yun na matatanggap natin mula sa kanya. Every time yan. How much more every hour, seconds and minute na nandyan ka pa. So binibigyan pa tayo ng opportunity po. Gaya ko, binigyan ako ng opportunity to God, no? Binigyan ako ng opportunity sa Diyos, no, na to repent, na magsisi sa mga kasalanan ko, no? So ganun din gawin natin. Huwag nating sayangin ang buhay natin dito sa mundong ito. Kasi marami talagang mga tao. At nakikita ko rin talaga sa mga tao kung gaano nila pinahalagahan ang buhay nila sa paggawa ng kamalian, sa paggawa ng kasamaan, sa paggawa sa mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Nakita ko talaga yan kung paano sila namamatay at kung paano yan sila babagsak. Diyos na ang nakakaalam after death, pagkatapos ng kamatayan. Kasi ang sabi ng ating Panginoon na pagkatapos ng kamatayan is judgment. So, huwag nating sayangin ang buhay natin dito sa mundong ito. Kasi hindi natin alam. Hindi natin alam. Bukas, mamaya. Hindi. Ang tangi nating gagawin is yung salita ng ating Panginoon, no, na lagi tayong maghanda. Kasi hindi natin alam kung kailan at ang unong oras siya darating. Kailangan sa pagdating niya, kailangan namulat ang ating mga mata. Gaya doon sa 10 virgin. Yung iba, yung 5 mangmang or hangal, at yung iba, matalino or may kaalam. Yung 5 hangal, pinabayaan na nila, pinatay nila ang mga ilaw nila, pero yung 5 ay mga maalam. Pagdating ng hari, yung husband nila o yung fiancé nila, yung sila wala na, huli na kasi nakapatay yung ilaw na, lumapit sila dito ganyan. Alamin nyo, basahin nyo yan. So wag sana tayong magiging ganun na pagdating ng ating Panginoon, tulog tayo. Paano kung maabutan tayo ng Diyos? Tulog tayo. So dapat, kung sakali man na darating yung Panginoon natin, hindi natin alam, gabi, umaga, madaling araw, alauna, alas 2, alas 3 ng madaling araw, or tanghali, hindi natin alam. Importante, gising tayo at naabutan tayo na nakabantay. At lininisin din natin yung bahay niya, which is our body, ourself. Kasi ang katawan natin ito ay templo ng Espiritu Santo. Nananahan sa atin ng ating Panginoon. Nananahan ang Panginoon natin sa atin according sa kanyang mga sinasabi doon, no, na ang paghahari ng Diyos ay hindi isang bagay na makikita ng mga mata ng tao, kundi ang paghahari ng Panginoon ay nandito sa atin. So ang Diyos ay nananahan sa atin dahil tayo po ay templo. Ang katawan nito ay templo po ng Panginoon. Templo po ng banal na Espiritu ng Diyos. Dito po sa atin nananahan ito. Kung ang katawang ito gagamitin mo sa kasamaan, hindi yan kinalulugdan ng Panginoon. At bawat kasamaan, ang kabayaran talaga niyan, kamatayan. Pagbabayaran talaga yan ng iyong buhay pagdating ng araw. Lagi niyong tatandaan, ang ikli ng buhay dito sa mundong ito ay hindi talaga panghabang buhay. Ang buhay dito sa mundong ito, temporary lang yan. So huwag kayong masilaw sa mga bagay na ino-offer sa inyo na pera, salapi, kasikatan,
Gaya ng mga ginagawa ng mga taong hangal ngayon, no, na bininta nila yung mga kaluluwa nila for the sake of money, fame, mga kasikatan. Yung mga artista, hindi nila alam. Hindi nila alam nun. Hindi nila alam yan na bininta na pa nila yung kaluluwa nila kay Satanas. Para ang kapalit niyan, sisikat sila at yayaman. Hindi nila alam yan. Ang sinabi ng ating Panginoon dito, no, kawawa kayo sa tuwing ang mga tao magpupuri sa iyo. Tingnan niyo ang mga artista, pinupuri yan. At si Satanas din mismo nagsabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, ang kaningningan, kayamanan, kumbaga kasikatan yan, kayamanan, at lahat ng kaharian o anuman, ibibigay ko sa iyo kung sasamba ka sa akin, kasi itong mga bagay na ito ibinigay ko sa mga taong nagugustuhan ko. So may mga tao na ino-offeran yan at may mga tao din na binigyan niya yan, pero hindi alam ng mga tao na nakatanggap niya na sila pala ay hawak na ni Satanas yung kaluluwa nila for the sake of money at kasikatan. Kaya mag-ingat po tayo, kasi sinabi ng ating Panginoong Kristo dito sa Revelation, no, na hindi nyo alam ang malalim na kahulugan ng mga sikreto ni Satanas. At ito yung mga bagay ng mga sikreto ni Satanas na malalim ang kahulugan na masyadong hindi makikita ng bawat tao. Lagi po nating babantayan yung sarili natin, kasi hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Gabi ba o araw, o madaling araw, o tanghali, o hapon, o umaga. Hindi natin alam. No, so, ang tangi natin gagawin is maghanda, magdasal lagi. Kasi yun yung utos ng ating Panginoon. Ito ay kagustuhan ng ating espiritu, pero mahina ang katawan. Ang gusto ng ating Panginoon ay lagi tayong mulat at magdasal palagi sa ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbalik. Kasi sinabi ng ating Panginoon si Kristo, hold fast what you have till I come. Hawakan mo kung ano man ang meron ka hanggang sa aking pagdating. Ano ba yung meron sa iyo? Yung pananampalataya mo, yung pananalig mo, yung paniniwala mo sa ating Panginoong si Kristo hanggang sa kanyang pagdating. Kahit na maraming mga demonyo o maraming mga bagay, no, na umaakit sa iyo, hold fast what you have till the days of return of Christ. No? Then ang pangako niya, and I will give you the crown of life. Crown of life. So, hawakan natin hanggang sa kanyang pagdating at matatanggap natin ang crown of life na kanyang pinapangako sa bawat isa sa atin. Kasi lahat tayo dito sa mundong ito, lahat ng tao dito sa mundong ito, kasali talaga sa marathon. Lahat tayo tumatakbo, pero isa lang ang mananalo. Either mananalo ka or matalo. Dalawa lang yan, kamatayan at buhay. Pag mananalo ka, katanggap ka ng buhay. Pag matatalo ka, kamatayan at babagsakan ng isang tao. Ganyan ang buhay dito sa mundong ito. Competition ng dalawa. Kamatayan at buhay. At nakasalalayan yung buhay mo, buhay natin ng tao. So lagi nating imulat ang ating mga mata. No, so hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.